Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto po tayo mga kababayan, muling nagbabalik Araw-araw naman if possible, no, God willing, no. Tayo po'y gisingin tuwing natin sa pagpapahinga sa gabi, no. Bonus na kung makakagising tayo. Okay, so araw-araw sa awa ng Diyos makapagbigay tayo sa inyo ng content, no? Reaction at opinion sa mga balitang politika sa ating bansa. So, ito po yung ating pong pag-uusapan, no? Talagang patuloy po ang pagpapabagsak, no? Continuous, hindi rin tumitigil yung kampo ni Duterte at Kibuloy, yung mga barker nila. Ngaw kasi may bago po silang mga kinikwento, pero po sila ay binasag dyan, no? Nandyan po si Harry Roque, yung $1 million o $1 million, 1 million peso man na kung tawagin ko ay the most interesting man in the Philippines kasi bungal. Yung kanila pong mga pinagsasabi sa kanilang mga social media account, no? Kasi daw po ganito, okay? So kitang-kita nyo naman yung kanilang mga naratiba about itong latest nilang mga kung ano-anong pinagsasabi, no? Ang hirap pong mga kababayan, hintong mga kupal na to lalo na tong si Jason si si Harry Roque at yung pa pong iba nilang mga kasamahan, no? Nakakabilib po sila. Nakakabilib po ang kanilang mga katangahan. Pero sila po ay lagi namang nakokontra, laging nasosoplak at higit sa lahat na e-expose po ang kanilang mga katangahan. Ay, ewan ko. Isang tanga, di ba? Magkomento lang tayo sa kanilang mga vlog habang hinahanap ko yung kanilang mga post. Ayan, nakita po natin na yon si Bungal at ito namang si Talakitok. Hahanapin din natin yung kanyang ipinost para hindi po tayo ma-fake news na mga tulad nila, no? Ang kakapal mag fake news. Ayon, di ba? Yan. Sana naman mahuli tong mga kupal na ito, no? Kasi ito po yung mga trabahante diyan po sa samahan ng mga Marites at Nanloloko Incorporated. Ayan. So, kung i-acronym natin yun, ano ibig sabihin nun? Samahan ng mga manloloko, ng mga Marites at Nanlolokong Incorporated. Di ba, Elora? Di ba, Mami Beth M? Pero bago po tayo magpapatuloy, tayo po'y magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng blessings, at shout out po sa lahat ng mga nandiyan po, no, yung masugid, no, walang humpay na tumutulong sa atin sa chat box ng ating video premiere at sa ating live stream, no, yung mga consistent po. Nandiyan po si Elora, si Kai na nakalabas na po ng hospital, si Tita Aurora, sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte, diyan po sa mga kasundaluhan natin sa West Philippine Sea, sa mga West Philippine Sea advocates, sa mga magsasaka at mangingisda, sa lahat po ng OFWs, no, mga modern heroes, no, keep fighting, keep praying, and keep the faith. Nandiyan po si Aichang, si Miyu, si Senchang, Wanabet, Ate Beth M, sino pa ba? Si Toda Analisa, no? Mga pasulput-sulput naman diyan, pero mga supporters pa rin natin yan. Nandiyan po si si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, si Mama Lu Parker, si Malditang Lola, si Mika Santos,
si Miles Tan, no? Nandiyan po si Suzette Ballesteros, si Dr. Peli Poblador, si Lulu, si Ilocana Cana, Lorna Rafael, Carclea, Hatori, si Ninita Umali, Nilda Arceo, si Red, si RN Tusens, si Sam D na pasulput-sulput din, si Danny Reynado, si Jean Jagers, no, nandiyan po. Sino pa ba? Si Mohamed Honesto Pantala, at doon pa po sa iba, no, si Ernesto Dalangin, no. Sino pa ba? May nakalimutan na ako eh. No, pero shout out po lahat sa inyo, no. Kung nakalimot man, pasensya na po. Alam nyo naman, getting there. Kung napanood nyo yung LS natin kanina, malalaman nyo, no. Nagkwento po tayo doon ng kaganapan natin kahapon. At kahapon din, Ate Beth M. Eto na ha, papakita ko sa iyo. Kasi aside dun sa dental appointment kahapon, siyempre, as promised, ayan Hindi po to advertising ha, wala pong nagbabayad sa atin. Binili ko po to sa Kearney Mesa, dyan sa Daiso, Japanese. Ate Beth M, Japanese store yun, Daiso, udon. Ha? Ito pa. Sapporo Ichiban Ramen. Paisa-isa lang, titikman lang natin ano ang masarap. At ito pa Lemonello Ramen. Doon ko po nabili, no? Yung mga taga San Diego diyan, nasa Kearney Mesa, diyan po sa Claremont, no? Pag galing kayo ng 163, mauuna yung Daiso bago yung Korean store na Sayon. Tapos doon din po sa lugar na yon, sa Daiso store, may binili si Adam James. Ito daw sa inyo. One more. Chicken. Para po ito kay Bukekeng Tamilmil na Delulu designated syunga. Buti nga sa'yo, sabi niya. Di ba? Meron pa kaming nabili. Jollibee. Di ba? Ang sarap. Ayan po ang laging binibili ni Adam Jane sa Jollibee. Spaghetti lang with drinks. Pero hindi niya iniinom yun. Spaghetti lang ang kinakain niya. Di ba? Ayan po kaya. Yung pong sinasabi ko kay Ai-chan, kay Ate Beth M yung ramen. No need po yung kasi meron po dito yan. Nagbibiro lang po ako. Kayo naman. Okay. So, good na tayo ha. Huwag nyo nang tanungin yung aking shipping o mailing address. Bigyan nyo lang kay Carclea yan. may number po ako ni Carclea, yung kanyang home address, mailing address. Binigay talaga ni Lola Carclea. Luka-luka. Eto po mga kababayan ha. Ang topic natin ay itong naratiba ng mga gunggong na mga tanga at fake news. Dapat talaga itong mga nagpi-fake news sa mga kampo ng mga didi shit, ng mga kulto ni Kibuloy, maparusahan na talaga no? Fake news no? Eto, pakita ko sa inyo ha. Kaya ako hinanap kanina. Ayan sabi ni Harry Roque sa kanyang FB. Ha? Puro puro patanong. Takot din si Kupal Takot din siyang makasuhan ng libel o cyber libel. Puro patanong di ba? So ibig sabihin, insinuation. Nagtatanong kunwari, pero nagbibigay na ng maling naratiba. Ayan nag-walk out daw ilang generals during a command conference. Sino kaya ang presiding? Sino sila? At bakit? Totoo ba? Abangan! Tingnan nyo Daw. Tandaan nyo, daw. Okay? Ngayon, eto namang si the most interesting man right now in the Philippines, yung bungal. Wag mo sabing hindi ka bungal, Jason Saha. Bungal ka yan quote, when my top generals recuse, meaning recuse, umalis, they excuse themselves from the command conference I am conducting, something is very wrong with me. Ayan. Wala pa siyang quote dun, yung end quote. No? Yan po ang mga naratiba nila and the others na mga kakampi nilang mga tanga. Di ba? Mga tanga. Ngayon, ito, aside sa isang article, no, para pakitaan natin
talagang isampal natin kay Talakitok Butanding na Hari Roque na tuta ng China at itong si Joyce Sonsa na isang animal na bungal at yung mga minions nilang mga delulong Dayokdok Duterte supporter, at mga Kiboloy supporter na mga kulto na may mga propesiya pa kayo o eto kayo. Eto panoorin nyo ikaw bungal, ikaw Talakito, kayong mga pangit dyan. Sige, makikiride on na ako sa trip ninyo. Mga pangit kayong mga hinayupak kayo. O eto po, courtesy of UNTV, 1 minute and almost 30 seconds. Eto, manood ka, Butanding na Hari Roque na wala kang prinsipyo. 'Di ba sabi ng puon mong si Duterte, do you know the character of Hari Roque? O ano ka? Jump around, jump around. 'Di ba may kantang ganon, 'di ba Elora? Jump around, jump around. Ano 'yun? Kung saan ka makakakuha ng para sa iyo lamang, doon ka. Diba? Halatang halata ka naman. Gonggong. Bakit? Kasi ang laki ng nalustay mong pera sa campaign ni Sara Duterte. Hindi mo mapagkakaila kasi nilabas ng sarili mong kampong mga DD shit sa katangahan nila. Tingnan mo sa katangahan ng mga kauri mong DD shit, nilaglag ka. Kaya kaganyan. Diba? Eto po mga kababayan. Panoorin nyo, UNTV. Maraming salamat po. The Armed Forces of the Philippines, or AFP, vehemently denies the circulating claim that AFP generals walked out of a command conference with a high-ranking government official on July 4. These issues are dismissed as mere Marites warfare. Rear Admiral Trinidad advises caution in gathering information and emphasizes the importance of verifying sources. He reassures the public that the chain of command between the Armed Forces of the Philippines and the Department of National Defense remains intact. If you're referring to the command conference, that's fake news, no? I was there personally. There's nothing of that sort that happened. It was a very professional change of ideas and discussion, and there was also a lot of updates that was given. It was all positive, ended on a positive note. That is 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP, senior officers, and the entire organization for that matter, conducts itself with the highest level of professionalism. O ayan, Hari Roque, nilinaw ni AFP spokesperson, Colonel Padilla, na kung yung tinutukoy ninyo na mga ulalo, na mga kunwari pa kayong nagtatanong, command conference nung July 4th, binasag kayo. Marites lang talaga ang alam nyo. Kaya nga nababagay kayo sa SMNI, samahan ng mga Marites at nanlolokong incorporators. Incorporated. Bagay na bagay kayo. Birds of the same feather, fucking together. Mga fuck you talaga kayo. Diba? Sino pa yung naggaganyan? Si vlogging general. No? It rhymes yung last name niya sa Tanas ba yun? Tanas ba yun? Nagtatanong lang din. Diba? Hindi naman mga verified sources ninyo. Pero pinagkakalat ninyo. No? Akala nyo hindi kayo madidebunk. Akala ninyo panalong-panalo na. Ito na ang pagkakataon. Gago! Hindi bumebenta ang maisog rally ninyo. Walang naniniwala sa inyo kasi alam naman ng taong bayan na kung saan debunk kayo, nabisto kayo nung mga kasamahan ninyo noong campaign period. Yung mga vloggers na naging pro-admin, nag-stay sa sa Marcos administration, nakita ang galawan ninyo. No? Bakit? Hindi kasi kayo naipwesto kasi yung tao na dapat magpwesto sa inyo
ay tinanggal. So, imbis na makipag-alyansa kayo sa Marcos, no? May maitutulong kayo, matatalino naman siguro kayo, no? Magagaling kayo, pero ano? Wala eh. 'Di ba? Sabi niyo din namin makayanan yung panggagano ni FL Lisa, di pakyo pala kayo. No? Mga gago kayo. Hindi nyo talaga kilala siguro si FL Lisa. Bakit? Nakasama nyo ba siya ng dekada? Do you know her personally? Kasi dun sa Kingmaker na libro daw ni Gagong Vic Rodriguez ang pinakapunto dun si FL Sabi nga ni Butanding Talakito Croque, overbearing. Really? Do you really know her? 'Di ba? Naging ganun na ganun ba kayo? Nagpinkwis swear ba kayo? Gago. O ngayon, imbis na itong apoy na ito na sinasabing mga generals daw po ng mga AFP o yung ating mga flag officers, no? Generals and the flag officers nag-walk out during that command conference, walang katotohanan. Mga sinungaling, marites, warfare. Bakit? Palpak ang maisog. Palpak ang pulburon video. Palpak yung smuggler si FL. Palpak si Tambaluslos issue nila. Wala eh. Ano lang ginagawa ng Marcos admin? Ha? Trabaho ng trabaho, ayuda ng ayuda, tulong ng tulong, no? Gumagawa ng paraan para maibsan ang taas ng presyo ng bilihin. Hindi po kaagad yan mawawala ang pagtaas ng bilihin. Biruin nyo, itong ramen na to na ganito kaliit, $3.50. O mga ulalo pala kayo Roque. Ito $2.75. Dati $1.25 lang yan. Yung Jollibee, ha? Spaghetti with drinks. Ayaw ko ng soda. Gusto ko juice. May additional. Alam niyo kung magkano? $9.99 plus tax. O, ikaw Roque. Ang tax sa Chula Vista, 9.75%. Dagdag nyo yun. How much is that? Yun lang. Yun na lang Chick-fil-A na binili namin kahapon. Ha? 8 counts of chicken nuggets. Tapos yung isa, nag-combo meal, 12 counts of chicken nuggets plus this plus shake. Ako, nagdalawang medium waffle fries. Itag-isa kami ni Adam James. Yung total ko, alam niyo kung magkano? $32 and change. Plus the tax. It came out $36 and change. Yun lang ang binili namin. Hindi dati, prior to pandemic, hindi ganun kamahal ang Chick-fil-A. Oh, tapos kayo, reklamo kayo ng reklamo ng mahal ng bilihin. Bakit? Ang Pilipinas lang ba ang apektado ng mahal ng bilihin? Tapos magsisisigaw kayo sa rally? Naghihirap ang mga Pilipino. Nagugutom ang mga Pilipino. Bakit hindi ba kayo Pilipino? Ikaw nga, Rocky, you got a lot of money to spend with that 36 million of campaign donorship to Delulong designated sunga-sunga. Ha? Kay Tamilmil Duterte. Nakapag-donate ka ng 36 million? Where did you get that money? Diba? At yung iba pa sa inyo, nakakapag-rally kayo. Diyan sa rally na yan, magsiset up kayo ng stage, sound system, or whatever have you. Kinakailangan may bayaran kayo dyan. Where do you get the funding? Nagrarally kayo, pumupunta kayo, o yung latest nyo sa Hong Kong, nagpadala pa kayo ng mga gago nyong mga vloggers, ngayon nag-aaway-away. Diba? Hindi sincere yung mga vloggers nyo. Ganito lang ang gusto nila sa inyo, pagkakitaan kayo. Oh, diba? Kayo ba nakakita kayo ng admin vloggers na ma-sponsor ng ganito, ng mga politiko? Saan kumuha ng pondo? Nung mga pinadala nyong vloggers dyan sa maisog rally nyo sa Hong Kong. Diba? Tapos sasabihin nyo, gutom ang mga Pilipino, may video kayo na yung mga vloggers nyo kung kumain punong-puno ang bibig, punong-puno ang plato. Tapos sisigaw kayo na naghihirap ang mga Pilipino, nasaan ang 20 pesos per kilo ng bigas?
Nga, gago pala kayo, Rocky. Gago ka pala, Jason Say. Lahat kayong mga didiset kayo eh. Wala, sabi pa ni Roque, wala daw namang nagawa dun sa sona ng Pangulo. Really? Walang nagawa ang sona ng Pangulo, yung mga pinagsasabi niyang mga plano niya? Really? Wala? Ba't hindi ka mag-cite ng example? Di ba? Yung 1,000,000 na pabahay kada isang taon. Ambisyon. Ambisyon yun. Di ba? Ina-aspire ng Pangulo. Pero hindi magawa. 140,000 lang. At least may 140,000 and going. Pero may ambisyon. Masyadong mataas lang nga yung ambisyon. Di ba? Ang masama, sinabi pero walang ginawa. O di ba? Sino 'yon? Sino? Yung amo mo. May sinabi pero hindi ginawa. Ano? Magji-jet ski sa West Philippine Sea. Ni yung ayungin nga, hindi niya alam kung nasaan eh. Ni yung ayungin nga, hindi niya mabanggit ng tama eh. So therefore, wala siyang kaalam-alam. Wala siyang pakialam sa West Philippine Sea. Kasi tubig lang yan. Ipamigay nyo na yan. Ba't hindi mo pamigay buhay mo sa Chinese? Mamukhang idamay ng mga Pilipino. Di ba? Ano pa rin yung nasabi niya na hindi niya nagawa? O hindi niya na napulpil? Kung sinasabi mo si Pangulong Marcos sa sona niya, ay walang nagawa doon sa sinabi niya sa sona niya, hindi natapos, meron 140,000 and counting, di ba? Ikaw na rin nagsabi niyan. Diyan sa yung samahan ng mga marites at yung nanlulokong incorporators. Di ba? Yung amo mo, anong sabi niya sa campaign niya? Tatapusin niya ang drug war ng 6 months. Ano nangyari? Natapos ang termino niya, hindi niya natapos. Anong sabi niya? Hindi niya akalain, ganun pala kalala. Maniwala ka namang hindi niya akalain din. Alam niya yon. Nagjo-joke lang siya. Di ba? Sinungaling si Duterte. Tapos kayo makaano kayo, sabi niyo walang nagawa. Di ba? So ibig pala sabihin, pag nagsona ka, indya sa click of a hand, gawin na kaagad lahat. Gago. Alam mo yan. Bureaucracy to the government. Gago. O, di ba? Sinungaling si Roque. Kaya talagang wala. Hanggang diyan ka na lang, Roque. Aspirein mong tumakbo ng bilang isang mambabatas. Good luck sa'yo. Dahil lantad ka talaga na ikaw ay isang jump around. Jump around. Di ba? O, gusto nyo pang dagdagan. O, binalita ng Manila Bulletin. Another fake news. O, kung fake news yan, anong gagawin ng gobyerno sa mga gunggong na yun na nagpapakalat ng fake news? Diba? No walkout of AFP generals during command conference. So ayan, talagang nililinaw ko lang ha? Yan ang sabi ni Padilla. Basahin nyo na lang dyan sa column na yan. Pati si Rear Admiral, yung lalaki kanina, na sinasabi niya 50% fabrication, 50% imagination, and 100% false. O, Roque, Sonsa, yung Macanas, at yung mga kasama nyo, fabricators, imaginators of fake news. Fake news maker. Kaya yung SMNI, fake news maker. Kaya kaya napatawag sa Kongreso di ba? Si Badoy at si Eric Celis. Kasi kinokondena ng SMNI yung mga gago na yan. Di ba? Gusto nila yun eh. Ano kayo ngayon? Di ba? Kung kontrahin nyo yung sinabi ng si AFP spokesperson Padilla at si Rear Admiral ng Philippine Navy spokesperson si Vincent Troy Trinidad. Kontrahin ninyo. Labasan nyo kami ng ebidensya na yung dalawa na yun ang nagsisinungaling, na yung dalawa na yun ang nagtatago ng katotohanan. Saka yung isang radio station napanood ko po kay Takero Binoljak na rin kay ni Takero. At yung mga iba pang mga admin vlogger at supporter. Ako sinisigundahan ko lang. Kung sila hindi kayo mamura, ako mumurahin ko kayo mga putang ina ninyo. O demanda nyo ako dahil minumura ko kayo. Di ba? Freedom of expression ko din yon, mga gonggong. Kung kayo marunong mag-invoke ng freedom of expression ninyo, I can do it also. O di ba? Hindi nyo naman monopolyo ang freedom of expression. Hindi nyo rin naman monopolyo ang freedom of speech.
Di ba? Ibig ba sabihin, kayo lang yan? Oh, ito kayo, oh. Sige, demanda nyo ako, oh. Ito, oh. Oh, sige, magsama-sama kayo, oh. Ito, oh. Demanda nyo ako dahil ginaganto ko kayo, pina-fuck you ko kayo, minumura kayo, mga putang ina ninyo, mga buwakang ina ninyo. Oh, sige nga, Roque. Demanda mo ako dahil minura kita. Demanda mo ako dahil tinatawag kitang butanding. Patunayan mo sa amin na hindi ka butanding. Ha? Patunayan mo sa amin na hindi ka jump around. O ikaw, Sonsa, patunayan mo na ikaw ay the most interesting man in the Philippines right now. Na wala kang 1 milyong sahod. O, di ba? Alam nyo, natutuwa ako sa LS ko kanina kasi yung isang viewer natin nagtatanong, hindi po siya makapaniwala na sinasabi ko na 1 milyon ang sahod ni Jason sa dinaig pa daw ni Jason sa ang Pangulo. Ito to po yun. Under oath po si Jason sa during that lower house hearing. Tinanong po siya ng mambabatas, correct me if I'm wrong, kung si Representative David Suarez yun. Kung nagsisinungaling si Jason sa, dapat ma-cite sa ng contempt. Ha? O perjury. Kasi under oath siya eh. Sinabi niya, 1 million po. Sizable amount. Care to share? 1 million po. 1M, sabi niya. O, di ba? Does he deserve a 1M? O, depende na dun sa amo niyang si Kibuloy. Dun sa bulaang proteta na may prophecy. O, ito ka, Kibuloy, sa mga kulto ni Kibuloy, ito kayo, gago kayo. Di ba? O, gusto niyo akong pabarang? Ha? Tawagan niyo muna si Guanzon. Baka may alam siya mambabarang. Alam nyo, ilang beses na akong tinawas ng nanay ko. O, tawas dito, tawas dito, tawas dito. Ang hindi lang matawas yung dila ko. Kasi kinakain ko yung tawas. Di ba, Ilora? Kaya hindi na uubra sa akin yung mga barang-barang ninyo. No? Hindi uubra yan kasi mas malakas ang kapangyarihan ng aking totoong Diyos. Ang Diyos Ama at si Jesucristo. Ha? Kaya baka mag-backfire lang sa inyo yung mga barang up kulam ninyo. Di ba? Yabang mo naman to. Kasi totoo naman po. Oh. Di ba? Kung kayo naniniwala sa barang up kulang, mahina ang faith ninyo. Kaya no kayo dapat maniwala, Christian pa man din sila. Tapos naniniwala sa barang, kulam at prophecy? Oh, hindi po totoo yan, mga kababayan. Okay, so naboldyak po sila. Yung apoy na gusto nilang ipalalagadlab, no? Yung buhusan lalo ng gasolina, anong ginawa ng AFP? Wala, naapula ka agad. Sabi nga, wag niyong gawin yan. Otherwise, you will be in trouble. O, di ba? Wala na, nabuhusan ka agad ng malamig na tubig. O, hanap na lang kulit kayo ng iba pang naratiba ninyo. Ilabas nyo kasi yung pulboronic video. Di ba? Wala Wala na, designated survivor. Yung pala, designated syunga. Di ba? Wala na nananahimik si Duterte. Mukhang mukhang nag-iisip na naman o baka nagpipentaning. Di ba, Ate Maite? Si Pentaning. Ate Beth M. Now, labas tayo dyan. Ito, related to sa mga Duterte. Bakit? Kasi yung bayan nilang Davao City na nasa loob ng Davao del Sur takbuhan ng mga puganting inchik. Mamaya, mabibighani kayo kung gaano kagaling ang Davao City, ang Davao del Sur, no? Na i-accept itong mga Chinese nationals sa bayan nila. Ang galing ng Davao City para i-open arms, open city, takbuhan ng mga pugante. Nahuli doon si Pauline Canada. Si Kiboloy nagtatago sa Davao City. Yung babae na diyan sa Pogo, Tarlac, Pogo Porac, nahuli sa airport ng Davao City. Yung mga Chinese nationals na hindi naman mga Pilipino na may mga birth certificate ng Pilipino nag-a-apply ng passport sa Davao City. Sino pa ang mga pugante na ginagamit ang Davao City para tumakas? Ha?
Sino? Yung magkapatid sa Parmali. Di ba? Ang dami. Baka nga nandyan si Bantag eh. Baka nga nandyan si Mayor Alice Go eh. Di ba? Baka nandun na siya kay Kibuloy. Naging, ano na siya? Palmolive. With a scent of lavender. Di ba? RN2 cents. Oh. Eto. I-background natin. Kasi lalo kayong magngingit-ngit. Pasensya naman po sa mga taga Davao City ha. At sa mga taga Davao. Hindi naman natin kayo nilalahat. Pero, yung namumuno sa inyong Duterte, lalo na dyan sa Davao City, ay isang Robin Hood. Ay baka naman gustong-gusto nyo yon Robin Hood, di ba? Kasi si Robin Hood, magnanakaw, mangdedekwat, no? Tapos ipapakain niya sa mahihirap. Ang tanong, sino yung binalahura ni Robin Hood? Siguro yung mayayaman, pero anong ginagawa niya? Di ba? Is it justifiable to do that? Siguro during that time, o yung folklore yun folklore. Di ba? Ibig sabihin ng folklore, mythical. Kwentong kutsero, kwento ni Lolo Tasio, ni Lola Basyang, folklore. Ito ngayon, meron pa bang nangyayaring ganyan? Meron pa din po. Maraming ganyan, lalo na sa mga politiko. Di ba? Ito, background natin sa Inquirer.net. NBI Davao uncovers 200 falsified birth certificates issued to Chinese. Naalala nyo yan? Nahuli po. Saan nahuli ito ng NBI? Diyan po yan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Yang mga yan. Sa local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Taong 2018 to 2019. Kita nyo yan? Yung LGU dyan, sa Santa Cruz, Davao del Sur, yung local civil registry ninyo, sobra ang katiwalian. Akala ko ba, mahusay? Davao City lang pala. Iba pala yung Santa Cruz, Davao del Sur, kasi may mayor din doon. So, ibig sabihin, hindi mahusay yung mayor that time. Ha? Mamaya, may isang mambabatas, tahasan na silang tinanong. Ha? Okay, 200 yan. Falsified. Saan galing yun? Di ba nga sa recto, ang gagaling gumawa ng mga peke? Akala mo, sa unang tingin mo, original na original, authentic. Pero kung uusisain talaga, nung mga nakakaalam, it's a forgery. Di ba? Sino yung mga yan? Di kapwa Pilipino natin na alam gawin yan, nasa PSA, nasa DFA, nasa immigration. Bakit? Ito. Money, money, money. Di ba? Dumami ang yumaman dyan. Ha? O eto ngayon ang gagawin dyan sa 200 fake birth certificates. Inquirer pa rin po. July 14 na ulat nila. Solon, 6 probe into issuance of almost 200 birth certificates. Dito po nagbabackground tayo, no? So umabot na po to sa kaalaman ng mga mambabatas. Kasi gawa ni Hontiveros habang naghihiring sila dito sa illegal pogo, nabulatlat po lahat. Bakit? Kagawa ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go. Na ano po sila? Na-expose, nabunyag. Kasi I think si Alice Go, isa lang pong pon yan ng napakalaking sindikato na ang nagko-comprise ng sindikato na yan ay mga Chinese nationals, mga pugante, mga kriminal sa China na pumasok dito na hindi na bet maigi. Nakakuha ng visa doon sa China through our embassy at yung embassy doon very imbecile, very idiota na hindi marunong kumilatis kung sinong mga kriminal at hindi. At ano ang purpose bakit pupunta sa Pilipinas? Sasabihin, hindi, magtuturis kami. Yung pala, papasok sa Pogo, member ng criminal organization sa China. Biruin nyo, bawal sa China magsugal, pinunta sa atin. Bakit?
province na ba tayo ng China? Pumayag si Digong? Gago, di ba? O tapos sabi nila Duterte brand of leadership? Gago. Duwag si Duterte. Maganon lang. Ha? Okay? So, iimbestigahan na po dyan sa lower house. Mga young guns pa nga yata yan. Yung mga congressman ng mga young guns. Ibig sabihin, mga bata pa. No? Yung iba dyan, first time na maging politiko. Yan. O ano po nila, iimbestigahan na nila ito. I think, 60. Ngayon yata. Ngayon, July 17 po. Ha? Okay, ayan no. Members of the so-called young guns aired their sentiments in a joint statement Sunday following reports that a Chinese was arrested after applying for a passport in Davao City. Biruin nyo, itong gagong inchik na ito, nakakuha ng birth certificate doon nga po sa Santa Cruz, Davao del Sur. City yan ha. Parang Davao City. Yung Davao City nasa Davao del Sur din. Probinsya ng Davao del Sur. Kasi kung intindihin niyo, ang Davao ay Region 11. Davao Region yan. It comprises of 5 provinces. Davao del Sur, Davao del Norte, kung ano-ano pa. Nakalimutan ko po. I-Google search na lang. Ha? Biruin nyo yan, nagpunta siya ng Davao City. Eh bakit sa Davao City? Siyempre, safe haven ng mga Ilora. I-type mo dyan sa comment. Duktungan mo yung sasabihin ko. Safe haven ng ang Davao City. Ayan. Pasensya naman po sa mga taga Davao City. Because what? Tulad ng sinabi ko. I-Englishin ko muna. Ha? Tapos itatranslate natin sa Japanese. Ito po yung sinabi nung namatay doon sa tarmac na bumabati ko sa ating mahal na Marcos family that time. Sabi niya, unahin ko lang ito. Ito yung original. Para alam nyo kung saan tayo nang gagaling. You Filipinos are very lucky. You have the president that loves you. You have the first lady that loves you more. Pag sinabi nyo yan sa English, iba na. Sorry. Sa Japanese, iba na. Okay? Now, gagamitin natin yun, pero hindi po yung pagmamasama sa Marcoses, masama po yun. Ito, gagamitin natin sa mga Duterte. Pahiram lang po ha, yung namatay doon sa tarmac. Hindi ko nga mabanggit kasi the name should not be mentioned. Yun, Ilora. Si Ilora na lang, wag na yung isa kasi baka magtampo No, hindi na nga nagpupunta sa ating mga live saka sa video premiere Mahirap na, baka nagtatampo kasi siya ang ating apple of the eye. Hindi na po yun. Kasi bawal na palang mag-apple of the eye kasi napaprophecy tayo, di ba? Ilora, yung sabi doon sa prophecy of Aliyar, if you touch the apple of God's eye, delikado pala tayo, kaya Ilora, wag na. Wag na yon. The name that should not be mentioned also yun. Mahirap na. Joke lang. Di ba? Ito po yan. You, Davao City are so lucky. You have the former president that loves you. You have the vice president that loves you. You have a congressman that loves you. You have the mayor that loves you. Or in summation, you have the Dutertes that loves you. Yan. Pero kung sa Japanese yun, you, Davao City, are so lucky. You have the former president that loves you. You have the vice president that loves you. You have the congressman that loves you. You have the vice mayor that loves you. And most of all, you have the Dutertes that loves you more. Yun po yung ginamit lang natin yung quote nung namatay dun sa tarmac sarap rin yun no? Yung namatay sa tarmac nung narinig ko yan nung bata ako, bisit na bisit ako. Di ba? O yan. Iimbestigahan po yan. Naku, marami dito. Yung Pandora's box, ma-open. Baka makita doon yung can of worms, ma-open. Maraming mananagot dito, pati lalong-lalo na ang PSA, the Philippine Statistics Authority. Yan, magpaliwanag kayo, masibak ang masibak,
makulong ang makulong, dapat kayong i-lifestyle check. O kasasabi lang natin ng PSA, o eto, tingnan ninyo. Manila Bulletin. PSA links around 200 fake birth certificates to Davao del Sur Registrar. Ayan, nagsalita ang PSA, in-identify nila the local registry office of Santa Cruz, Davao del Sur as responsible for the issuance. Ayan, nanisi na. Nagturo na. O, hindi niya alam. Dalawa yung doon. Tatlo sa kanya. Sabi ng PSA, ang may kasalanan, ang responsable ay ang local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayan, ayan. Sabi dito, after conducting a verification process, the National Statistics and Civil Registry General Claire Dennis S. Mapa confirmed that the birth records were tracked back to the local civil registry officer of Santa Cruz. Ayun. Sino yun? Sino yung officer dyan ng local civil registry ng Santa Cruz? Patay ka. Baka ito ay tumakbo na. O, lalaki eh. Oh. Mapa said the implicated civil registrar has been relieved of his, di lalaki, duties by the local chief executive in align with the anong ginawa ninyo? So, ano lang, na-relieve. Tinanggal doon sa pwesto. Pero siguro, hindi naman siya tinanggal. Relieve lang eh. As of this writing, we received report that the concerned civil registrar was already relieved by the local chief secretary from his duties in line with the PSA recommendation to look into the matter as a result of yan. Ang tanong, bakit hindi ninyo mapangalanan dito? Tulad nung ginawa kay Pauline Canada, yung mugshot niya, kitang-kita mukha niya. Nung pinresenta ni Abalos, nakatakip. Parang akala mo, pupunta sa disyerto. Natakip ang mukha niya. Tangina naman. Adult na yan. Adult na siya. Ano, human rights? Anong ibabiolate nyong human rights doon? Pinakita nyo na yung mugshot niya. Di ba? Oh, eto pa, mga kababayan. So, iimbestigahan na yung 200 fake certificates na inisyu ng local registry, civil registry ng Davao del Sur, Santa Cruz. At nirelieve na sa pwesto yung tao doon sa local civil registry nila sa Santa Cruz. Eto pa, ang nadiskubre ng NBI. July 16. Philstar Global headlines. Aside sa 200, tayo na talaga. Digong, what have you done? Parang yung nanay, tinatanong yung anak, son, what have you done? Yung sabi na lang nung anak, tulala. Tanungin nyo si Digong. Unang-una, pinalibutan niya ang sarili niya ng mga Chinese nationals na mga tiwali. Yung economic advisor niya ay isang drug lords. Si Bongo, Filipino-Chinese, pero Chinese pa rin. Di ba? Tagal na sa kanya yan. Baka nga, tanongin nyo si Bongo. May kinalaman ka ba sa mga yan? Tatahit-tahimik ka. Di ba? Huwag nyo na pong iboto yan si Bongo. Anong sabi ng Philstar? NBI finds 1,200 fake birth certificates in Davao del Sur. Aside doon sa 200. Pero yung 200 yata na-issue na. Ha? Ito pa nakuha nila. Not just 200. But up to 1,200. Baka, nagkamali lang ng bilang. Nasabing 200 pero in summation, 1,200 or 1,200. Foreigners believed to be Chinese nationals obtained. Ay naku, nakuha na pala. So nakakuha na ng birth certificate, nakapag-apply na ito ng mga pasaporte. Ang ina talaga, no? Yung bansa natin. Wala. Paano? Yung mga leader, mga politiko, mga mambabatas, wala ring ginagawa. Tutulog-tulog lang sila sa kangkungan. Kukuya-kuyakoy. 'Di ba? Yung kawalan ng direksyon, kawalan ng pagpapahalaga. No? Yan, no?
mismong birth certificate, passport, government ID. Kahit na sino na lang makakakuha. Lalong-lalo ng mga inchik. Piling nila, pag-aari na nila ang Pilipinas. Ang dali palang makakuha ng Philippine passport. Di ba? Ganun lang kadali kasi bakit? Pero pag ordinaryong Pilipino, baka pahirapang pang makakuha ng kanilang passport. Mga totoong Pilipino ang pinahihirapan, pero ang mga banyaga gawa ng ito. Ha? Pasensya naman kayo. Yan ang siniwalat nila, oh. Hindi pala, oh, 200, 1,200 pala. Na? Nakita nyo? O ngayon, magpaliwanag kayo dyan. Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Bakit nyo ginawa yan? Baka hindi nga lang yan sa Davao del Sur, baka buo pong Pilipinas yan. Nakakahiya po kayo. Mga hinayo pa kayo. Dapat talaga kayong kasuhan. Pati yung mayor dyan, dapat tanungin ninyo. No? Mamaya malalaman ninyo. Ito, oh. Dito. Sa Philstar Global din. Oh, pare-pareho sila ng report. Lawmakers seek inquiry into fake Philippine passports. O yung kanina, yung mga young guns, mga peking birth certificate. Ito ngayon, peking passport naman. Napakagago ang puta, no? Hayop, ano? Ito lang sabi ni Representative Chino Miguel Almario ng Davao Oriental 2nd District. O ito, another province ng Davao Region, no? Davao Oriental, Davao Occidental, ano pa yung isa? We need to strengthen our legislative framework to ensure that rigorous verification process are in place for the issuance of birth certificates. A birth certificate is more than just a document. It symbolizes a Filipino's connection to the country. It is the first official document that all Filipinos receive as their birthright, establishing their official tie to the nation. This is not something that can be easily given, fabricated, milled, or bought, yung nabibili. Filipinos are not for sale. There should be no fake Pinoys. Ayon, ha? Kung makikita nyo yung code card niyan, mga kababayan, no? Pakita ko lang sa inyo saglit. O ayan po, the Filipinos are not for sale. Dapat walang peking Pinoy o Pilipino. O, di ba yan din ang sinasabi nila Digong dati sa maisog nila? Filipinos are not for sale. Pero mga sinungaling pala. Hindi ko po sinasabing si Almario, ha. Sila Digong, sila Roque ang sinungaling. Bakit? Davao del Sur issued birth certificates for Chinese nationals who are not even pinanganak na mga Pinoy. Tapos tatakbo sa Davao City, dala-dala ang kanilang mga peking birth certificates. So, no? The audacity na magsalita sila na Filipinos are not for sale, pero sila pala, alam pala nila ang nangyayari dyan sa bayan nila. No? Bano? Ginawang probinsya ang Davao ng China. Davao, province of Fujian. Diba? O ito ngayon. Ha? Di ko na po babasahin yung mga iba pang sinabi doon. No? Binibigyan ko kayo ng mga article para patunay na hindi tayo nagpi-fake news tulad nila Roque, ni Joy Sonsa, nung vlogger nila, ha? Na mga idiota at mga bobo. Okay? Manila Bulletin. Anong gusto ng Bureau of Immigration? BI 6 PSA NBI help on fake birth certificates issued to foreigners. Nang hihingi na ng tulong ang Bureau of Immigration. Actually, matagal na po silang nanghihingi ng tulong Sinabi na to ni Tansingko si BI chairman. Ha? Nung nakahuli sila ng 2 babae na tatakbo na ng China na dala-dala ay Philippine passport. Nung nakahuli sila ng isang sinasabi niyang Pilipino siya dahil na human trafficking siya sa Myanmar, pero yung pala, hindi pala siya Pilipino, residente lang siya. Pero bakit merong Philippine passport? Di ba? Sinabi mo lang na Pilipino ka, dapat wala na yun Grounds for deportation na yun You are claiming to be a Filipino but you're not. Ano yun? Pagsisinungaling na yun. Nang hihingi ng tulong ang BI, sinabi na to, matagal na po namin sinabi, pero nagbingi-bingihan ang mga mambabatas. Hihingi ka ng tulong sa PSA? Incompetent yang mga yan? Di ba? Ayan po, hindi ko na po babasahin yan. Kung
hihingi ka ng tulong sa mga incompetent, what you gonna get? Wala. Sila yan eh. Departamento nila yan, doon ka manghihingi ng tulong, what you gonna get from them? Tuturo ka lang yan. Punta ka dito, punta ka doon, punta ka dito, punta ka doon kasi ayaw nilang mag-take ng responsibility. Tingnan nyo ang ginawa ng PSA. Imbis na akuin nila yung pagkakamali nila, tinuro nila yung local civil registry ng Santa Cruz. Kumbaga, don't put blame on us. Yun ang sisihin ninyo. Kayo rin dapat sabit dyan. Di ba nga sa Senado? O, tinatanong kayo, ganyan lang ba kadali? Ano ang role ninyo sa ganyan? Ano ang accountability nyo? Wala? Wala? Really? Sino ba yung, kanino nakakonekta yung local civil registry ng bawat lokal na pamalaan? Sino? Nasaan yan sa flowchart ng anong ahensya? Saan konektado? Hindi ba konektado sa inyo yan? Philippine Statistics Authority? Saan ang gagaling yung data ninyo? Di ba manggagaling sa mga local civil registry kung may mga nirehistrong mga naipanganak, may mga nairehistrong na mga namatay? Di ba? Doon ang gagaling eh. Ayaw nyong akuin kasi ayaw nyong maputukan. Ayaw nyong mapatawag kayo sa Senado o sa Kongreso. Di ba? Kaya you are putting the blame doon sa bottom feeder. Kayo na lang, wag kami. Kasi matataas kami. Mabababa lang naman kayo eh. Kayo nang mag-put ng blame. Ay, hindi ganun. Diba? Di ba dapat kung sino yung namumuno, sino yung leader, siya ang dapat umako niyan. Siya ang tumayo dahil siya ang leader. Pero kayo, dahil sa takot nyo siguro, mabusisi kayo, makontempt kayo, takot kayong ma-expose, no? Kung gano'n naman pala, takot kayong ma-expose, takot kayong matanong sa mga ganyan, bakit pa kayo nag-civil servant? Anong purpose ninyo? Bakit kayo nag-take ng civil service exam? Di ba sabi nyo, to serve. Ang ganda ng inyong layunin pag ini-interview kayo. Ang ganda ng layunin ninyo hanggat hindi kayo napapasok sa ahensya na gusto ninyo. Pero pag nandoon na kayo, sabi nga, if you cannot beat them, join them. Yung sa simula, ang ganda ng hangarin mo. Pero kalaunan, nakita mo, ang either na umalis ka o sumama ka. Yung karamihan sa inyo, sumama. Kasi yun lang ang pagkakataon eh. Diba? Kung lalabas ka, baka ikaw ay mabuli pa, siraan ka, mahirapan ka. O di ang sabi mo, I cannot beat them, di join them na lang ako. Diba? So, turo-turo na ang PSA. Kaya ikaw, Bureau of Immigration, tansing ko? Really? Anong makukuha mong sagot sa PSA? Wala. Ganyan sila. Tuturo, punta ka dito, punta ka doon, hanggang sa mabwisit ka. Ganyan po sa gobyerno natin. Pasensya naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan po. Kayo mga nandyan sa Pilipinas, di ba? Turuan. Walang organisado. Kasi bakit? Kung wala kang maibibigay sa kanila, hindi ka matutulungan. Ganun po katalamak. No? Sa mga ahensya ng pamahalaan, ganong katalamak. May mga scalpel, may mga inside man. Wala eh. Kasi pinagbibigyan. Takot po yung mga kasamahan nilang mag-report. Kasi bakit? Babalikan sila eh. Pikit mata na lang. Pag nakikita, may nagaganon, under the table, may mga ganito. May sabihin, baka naman gusto mong mapadali ito. Ako na lang lalakad, pero ganito na lang. Ikaw na bahala sa akin. Diba? Ganun lang naman yan eh. Diba? O kaya may GCash number ako, dito na lang. Tama mali ako. Sige nga, may nagbago ba? May nagbago? Wala. Ganun pa rin, lalo lang lumala. Dahil nga, yung mga civil servant natin ay mga gamol. Kaya nga, di ba, sabi ni Bukeke, all of them are liars. Di kasama siya. Dagdagan natin, all of them are corrupt. Ganun lang yan. Pasensya naman kayo dyan. Kung hindi kayo corrupt, pero nandiyan kayo, damay na kayo. Dahil nasama kayo sa mga bulok na kamatis. Eto na. Ito na last article natin. Yung sinasabi natin, bakit ganong kadami? Baka hindi lang 1,200 o 1,200.
Sa Davao del Sur pa lang yan. Eh ano pa yung mga lugar na kumakanlong sa mga China o sa Chinese? Yung mga lugar na gustong-gusto ang mga inchik. Dapat yan talaga, maanmas sila, mahuli sila. Anong sabi ni Villapuerte? Si Representative El Rey Villapuerte ng Camarines Sur 2nd District. Ito, kakampi ng Pangulo yan. Ha? Lab na lab niya sa PBB. Yung partido nito nakipag-alyansa sa partido nila PBBM at Lakas CMD. Sabi niya sa Manila Bulletin. Magkano? Di ba tama, Ilora? Magkano? Alam na alam ni Ilora yan. No? Villapuerte believes citizenship for a price racket has produced tons of money. Dumami ang yumaman. Dumami ang gumanda ang buhay dahil dyan. Biruin nyo, 2018 to 2019. Oh, malay nyo, hindi lang yan. Hindi lang yung taon na yun. 2024 na tayo. Tapos na ang kalahati ng taon ito. Matatapos na ang July. Ngayon lang yan na diskubre. Oh, 2018 to 2019, sino ang presidente? Baka hindi nga lang 2018 yan, baka nung 2016 nagsimula na sila Dahil yumuko si Digong sa mga inchik. Oh, magkano? Ha? Ito sabi ni Villapuerte, basahin na lang natin ito. In a statement, Villapuerte prodded authorities to get to the bottom of this atrocity, which he claimed was how foreign nationals have been sneaking with impunity into the country, apparently in cahoots with confederates in the government. O, naintindihan nyo yun? Cahoots with confederates in the government. Ibig sabihin, may mga kasapakat sa gobyerno and engage in such highly lucrative criminal activities as human trafficking, kidnapping, and cybercrimes. Obviously, a ton of money has been changing hands, so a thorough probe is in order to pinpoint and hold to jail those in and out of the government who are behind this citizenship for a price racket. Ayun po ang sabi niya. No? Grabe. Antindi. Marami po. Cahoots with confederates in the government. Antindi niya na. Ha? Mga bayaran, mga civil servant sa gobyerno, mga government employees, dapat lahat yan i-lifestyle check Biro nyo, ang daming ASEC, ang daming USEC, ang daming assistant secretaries. Grabe, ang daming ginagastos ng gobyerno pero hindi makagawa ng tama, hindi makapagsilbi ng tama. Kung makatingin sa mga Pilipinong may magre-request ng service nila, titignan ka ulo hanggang paa, tapos pabalik. Akala mo naman sila ang hari at mga queens, sila naman ay mga pasahod ng taong bayan. Di ba? Mga putang ina ninyo. Kung sino man kayo. O, kayo po mga kababayan, nung masasabi nyo dyan, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.